Hi, good afternoon. Tamsi Yes. from Wanda Radyo Cagayan de Oro. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? To Do you support this? the move to? Stricter visa rules. When there's a Let need? me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan nang gagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya't babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila. Magtatanggap sila na Pilipino sila. Maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbasya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace, yung student visa. Isa pa yun. Abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila, yung mga ganong klaseng yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, huhulihin natin. Hello. Sir, matulong po sa Senado ngayon yung hearings, investigation as to Bamban and Mayor Alice Hugo. May directives po ba kayo sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinid natin yung sa Banban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano mga mas posible future plans As for? future plans para hindi na po maulit yung Hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So, nakikita ng release ng accessibility natin. malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan ng mabuti. Pero may possibility na ganyan.